Hi, ladies and gentlemen. Today, we're going to slow down a little and talk about something close to the bone. Literally, your joints. Those silent heroes that carry you through life's movements, from tying your shoelaces to dancing in your kitchen. They bend, support, stretch, absorb, and yet we often don't notice them until something starts to ache. But what if we gave them just a little more love, starting first thing in the morning? So before you get comfortable, take a moment to like the video and subscribe, but only if you genuinely enjoy what I do here. And hey, I'd love to know, where are you watching from and what time is it there? Now, take a moment to settle in, find a quiet spot, maybe let in some fresh air or turn on a soft background sound, and let's ease into this wellness journey together. Pagdilat pa lang ng mga mata mo, ramdam mo na ba yung bayayat na kirot sa tuhod o baka sa balikat? Bago pa man sumayaw ang araw sa bintana, nagsisimula na ang pakikipag-ugnayan mo sa iyong mga kasukasuan. Kaya bakit hindi natin gawin mas magaan ang kanilang umaga? Isa sa mga pinakamagandang bagay na pwede mong gawin pagkagising ay bayayat na pag-unat habang nakahiga pa. Hindi ito kailangan malayoga agad. Subukan mo lang iunat ang mga binti, iikot ng bahagya ang paa, itaas ang mga braso sa ulunan. Dahan-dahan lang, parang niyayakap mo ang katawan mo mula sa pagkakahimbing. Yung simpleng galaw na yan, parang unang bati sa mga kasukasuan mo, isang paalala na may kasama silang may pakialam. Habang bumabangon ka, huwag mong kalimutang uminom ng tubig. Oo, tubig, kahit kalahating baso lang. Ang ating mga kasukasuan ay napapalibutan ng synovial fluid, isang natural na pampadulas. At ang fluid na yan, guess what, ay nangangailangan ng hydration. Kapag kulang ka sa tubig, mas nagiging tuyot din ang mga kasukasuan mo. Kaya bago ka pa magtimpla ng kape, bigyan mo muna ng cheers ang tuhod mo. Kung may oras ka, subukan ang tinatawag kong 5-minute joint wake-up. Madali lang ito. Tumayo sa isang patag na lugar, iikot ang mga balikat, paharap at paatras, ikambyo ang leeg, pakanan at pakaliwa, ikutin ang pulsuhan, tapos konting knee bends, hindi squat ha, konti lang. Parang inaalala mong may tuhod ka. Sa loob ng 5 minuto, para mo na ring kinausap ang buong katawan mo. Hindi ito tungkol sa pagpapapayat, ito ay para sa pagkikilala sa sarili tuwing umaga. Kung ikaw ay madalas magising na may kirot sa kamay o sa daliri, baka kailangan mong isaalang-alang ang posisyon mo habang natutulog. Ang ilang tao, lalo na yung gumagamit ng maraming unan, ay hindi namamalayang napipilit ang kamay o balikat nila sa gabi. Kaya isa pang umagang gawi na mabuti sa kasukasuan, pagre-review ng sleeping posture. Pagkagising mo, pansinin mo kung aling bahagi ng katawan ang parang nanigas. Tanda yan na kailangan mong baguhin ang posisyon mo sa pagtulog mamayang gabi. Isa pang madalas kalimutan, tamang tsinelas. Oo, kahit sa bahay. Marami sa atin ay sanay magyapak, pero kung may lamig sa sahig o matigas ang flooring, nagrereklamo agad ang sakong at tuhod. Subukang gumamit ng sapin na may arko o support. Hindi naman kailangan mamahalin, basta wag lang yung manipis na flat. Minsan kasi ang masamang gawi ay yung hindi natin gawi pansinin. At syempre, hindi mawawala ang malumanay na paghinga. Bakit? Anong kinalaman ng paghinga sa kasukasuan? Simple lang, ang tensyon sa katawan ay parang kalawang. Kapag palagi kang nagmamadali o may iniisip agad pagkagising, umiigting ang mga kalamnan mo. At kapag tense ang muscles, nadadamay ang mga kasukasuan. Subukan mo, umupo ka, ipikit ang mata at huminga lang ng 1, 2, 3 beses. Para sa iyo yon, para sa katawan mo. Marami ring hindi nakapansin na ang simpleng pag-iwas sa biglaang pagbangon ay isa sa mga mabait na kilos para sa kasukasuan. Ang sudden movements ay parang shock sa mga joints na ilang oras na nakarelax. Bago bumangon, idantay mo muna ang isang paa sa sahig, sandali lang at saka umupo ng dahan-dahan. Isang paalala lang na hindi kailangang laging mabilis ang kilos para maging efektibo.
Ngayon, habang nag-aalmusal ka, i-check mo rin, kumakain ka ba ng anti-inflammatory food sa umaga? Ang ibang tao nagsa-start ng araw sa cereal na puro asukal. Pero paano kung subukan mo naman ang oatmeal na may chia seeds at saging? O kaya itlog na may kamatis? Maliit lang na pagpapalit pero malaking epekto sa kasukasuan. Isang bonus tip, gumamit ng essential oil sa umaga. Hindi mo kailangan maging aromatherapy master. Isang patak lang ng peppermint or eucalyptus sa palad, tapos inhale slowly. May mga langis na may cooling effect na tumutulong para maibsan ang minor joint stiffness. Isipin mo, tandaan mo yung 5-minute joint wake-up na binanggit natin kanina? Ngayon, lumalawak na tayo sa buong araw dahil hindi lang tuwing umaga ka may kasukasuan. Kasama mo sila habang naglalakad, nagbubuhat, nagbubukas ng pinto o kahit nagsusulat sa keyboard. Kaya ngayong seksyon, titingnan natin kung paano ang galaw, hindi lang basta kilos, kundi tamang uri ng galaw ay may tuturing mong kaibigan ng iyong katawan, lalo na ng mga kasukasuan mo. Unang mahalagang prinsipyo, huwag matakot gumalaw. Maraming tao, lalo na pag may edad na o may konting pananakit sa tuhod o balikat, ay naiisip agad na kailangan ko sigurong hindi muna kumilos. Pero ang totoo, ang hindi paggalaw ang mas lalong nagpapalala. Ang mga kasukasuan ay parang mga bisagra, mas kumikinis kapag palagi mong pinapaikot sa tamang paraan. Simulan natin sa isa sa pinaka-gentle pero epektibong paraan ng paglalakad. Oo, simpleng paglalakad lang. Hindi kailangang power walk o tumakbo. Isang 15 to 30 minutong lakad sa umaga o hapon ay isang regalo para sa iyong hips, tuhod at bukong-bukong. Yung bawat hakbang ay parang mini massage sa lower body mo. Kung may access ka sa damuhan o bayayat na trail, mas maganda, mas malambot kaysa sa semento, kaya mas mabait sa joints. Pangalawa sa listahan natin, swimming o aquatic movements. Kung may pagkakataong kang lumangoy o kahit mag-water aerobics sa mabababaw na pool, grab mo yon. Ang tubig ay nagbibigay ng resistance na hindi mabigat, parang may sariling suporta ang katawan mo habang gumagalaw. Sa tubig, makakagalaw ka ng buo pero halos walang bigat sa kasukasuan. Kaya nga tinatawag itong no-impact cardio. Ngayon, kung sa bahay ka lang at walang pool, huwag mag-alala. May mga joint-friendly stretches at light resistance movements na pwedeng gawin sa sala. Isang magandang halimbawa ay chair yoga. Oo, yoga na nakaupo sa silya. Parang biro, di ba? Pero totoo. Magaan ito sa kasukasuan pero mahusay sa flexibility at circulation. Mag-extend lang ng isang binti pasulong, hawakan ng dalawa mong kamay ang tuhod habang umuupo ng diretsyo at dahan-dahang huminga habang iniikot ang iyong bukong-bukong. Parang simpleng laro pero epektibo. Isa pang underrated pero mahalagang galaw ay pag-angat ng braso pataas. Maraming tao, lalo na yung laging nasa desk, ay bihirang iangat ang mga braso, kaya ang mga balikat nila parang nalulumbay. Subukan mong iangat ang mga kamay mo pataas, parang humahawak sa isang lubid na bumababa mula sa kisame. Habang ginagawa ito, nararamdaman mo ang paghila sa tagiliran at pagbukas ng balikat. 1, 2, 3 beses sa isang araw, para bang binubuksan mong muli ang isang pinto na matagal mong dinadadaanan. Alam mo rin bang ang paghila ng tuhod papunta sa dibdib habang nakahiga ay nakakatulong sa lower back at hips? Simple lang, humiga ka sa sahig o kama, itupi ang isang tuhod papunta sa dibdib, yakapin mo ng bahagya. Hawak-hawak mo lang yan ng ilang segundo, tapos palitan ang kabilang binti. Yan ang isang anyo ng gentle self-care na halos parang pagyayakap sa sarili. Pero hindi lahat ng galaw ay tungkol sa pag-unat. May isa pang anyo ng kabutihang pisikal, paghinto at pag-upo ng tama. Hindi ito madalas nababanggit, pero ang tamang paraan ng pag-upo at pagtayo ay nakakaapekto rin sa kasukasuan. Huwag kang basta bumabagsak sa silya, gumamit ng core muscles mo habang bumababa. Kapag tumatayo, iwasang ibuhos ang buong bigat sa tuhod. Gumamit ng kamay kung kailangan. Tandaan, hindi karuwagan ang umalalay sa sarili.
Kung ikaw naman ay madalas nagko-computer, siguraduhin mong gumalaw ang pulsahan mo ng tama. Ang repetitive motion injuries ay madalas nagsisimula sa simpleng bagay gaya ng maling wrist position. Kaya subukan mong i-roll ang wrists mo kada 30 minutes. Parang sayaw ng mga kamay. Ikot pa kanan, pakaliwa, tapos shake-shake ng kaunti. Nakakagaan, nakakagising at nakakatuwa rin kung minsan. May isang ehersisyong gustong-gusto ng mga physical therapists para sa joints, heel raises. Simple lang. Tumayo ka, hawak sa likod ng upuan o sa dingding, tapos iangat mo ang sakong mo. Tatayo ka sa dulo ng mga daliri mo. Tapos baba ulit. Paulit-ulit, mga 10 ulit lang. Anong silbi nito? Pinapalakas nito ang calves mo at pinapabuti ang circulation sa tuhod at bukong-bukong. Ngayon, kung may mga araw na hindi talaga makakagalaw ng sobra, maaaring pagod ka, maulan o masama ang pakiramdam. Sa mga ganitong araw, huwag mong itulak ang sarili mo. Pero kahit 2 to 3 minutong stretch habang nanonood ng TV, habang Naaalala mo ba yung heel raises na pinagawa natin habang hawak ang likod ng upuan? Simple pero epektibo, di ba? Ngayon, ang pag-uusapan natin ay hindi na lang basta galaw, kundi kung paano mo mapapanatili ang tamang timbang at pagkain para hindi na lang maibsan ang pananakit ng kasukasuan, kundi maiwasan ito ng tuluyan. Dahil, aminin man natin o hindi, bawat dagdag na kilo sa timbang ay parang backpack na hindi mo inalis. At ang nagpapasan? Siyempre, ang tuhod, bukong-bukong, balakang, lahat ng kaso-kasoang bumubuhat sa iyo araw-araw. Pero relax ka lang, hindi ito crash diet story, walang pipilitin. Ang totoo, minsan ang maliliit na hakbang sa kusina ay mas epektibo pa kaysa isang buwang gutom. Kaya ang unang prinsipyo, kumain ka hindi para magbawas, kundi para tumulong. Mag-umpisa tayo sa mga pagkaing anti-inflammatory. Ito ang mga pagkaing hindi nagpapalubha ng pamamaga. Dahil oo, maraming joint pain ay dahil sa chronic inflammation. At guess what? Hindi mo kailangang maghanap ng exotic superfoods para dyan. Isang mangkok na oatmeal na may chia seeds at saging, jackpot na yan. Isang simpleng paraan, palitan mo ang puting kanin paminsan-minsan ng brown rice o quinoa. Oo, alam kong parang boring pakinggan. Pero ang katotohanan, mas maraming fiber ito at hindi biglang nagpapataas ng blood sugar na may kinalaman rin sa inflammation. Gusto mo ng something malamig? Kumuha ka ng Greek yogurt na plain. Lagyan mo ng blueberries o strawberries. Ang berries ay loaded sa antioxidants, habang ang yogurt ay tumutulong sa gut health. At alam mo ba, may ugnayan ang bituka sa inflammation ng buong katawan, kabilang ang joints. E paano naman ang mga pagkaing kalaban? Huwag ka mag-alala, hindi kita pagbabawalan, pero kailangan mo lang malaman. Ang sobrang asukal, prito at processed meats gaya ng hotdog o bacon ay parang sunog na sinasalinan mo ng gasolina. Hindi mo agad ramdam, pero padagdag ng padagdag ang stress sa joints. Kaya kung hindi mo kayang alisin agad, bawasan mo lang. Kahit 20% na pagbawas ay malaking bagay. Ngayon, hindi lang pagkain ang bida, tubig rin. Madalas, nakakalimutan ng maraming tao na ang kasukasuan ay may mga synovial fluid. Ito yung parang langis ng katawan para sa joints. At saan ito galing? Sa tamang hydration. Kaya kapag uminom ka ng sapat na tubig sa buong araw, para mo na ring pinupunan ang oil reservoir ng katawan mo. Kaya't kung nauuhaw ka na, huli na yan. Gawin mong automatic ang pag-inom kahit hindi nauhaw. Narinig mo na ba yung sinasabing kung ano ang ilalagay mo sa plato mo ay siyang magiging kondisyon ng tuhod mo? May katotohanan yan. Kasi kahit anong dami ng stretch mo, kung ang iniipon ng katawan mo ay inflammation at labis na timbang, di rin uubra. Pero baliktarin mo ang kwento, konting ayos sa pagkain at wow, parang gumagaan ang bawat hakbang.
Pangalawa sa goals natin ay panatilihin ang balanse ng timbang. Hindi kailangang sobrang payat. Ang hinahanap natin ay yung timbang na hindi nagpapahirap sa kasukasuan. Ayon sa mga eksperto, bawat 1 kilo ng excess weight ay katumbas ng halos 4 kilo ng dagdag na pressure sa tuhod tuwing lalakad ka. Kaya isipin mo, 5 kilong sobra parang may dinadala kang 20 kilong bag araw-araw. Ang maganda rito, hindi mo kailangang mag-lose mong 20 kilos agad. Kahit 3 to 5% na pagbabawas ng timbang ay may malaking epekto na sa joint pain at mobility. Kaya sa halip na mag-focus sa numbers sa timbangan, mag-focus ka sa daily habits. Gusto mo ng simple, masustansyang pagkain na joint-friendly? Ito ang sample meal plan. Umaga, oatmeal plus banana plus 1 kutsaritang peanut butter. Tanghali, grilled na isda plus gulay na ginisa sa olive oil plus 1/2 tasa ng brown rice. Merienda, apple plus 1 hiwa ng keso. Gabi, sabaw na manok na may malunggay plus sweet potato. Walang mahal, walang kakaiba, pero puro sustansya na may kabutihan sa kasukasuan. At kung gusto mong uminom ng supplement, pwede naman, pero unahin mo muna ang real food. Glucosamine, omega-3, turmeric, lahat yan available sa tamang pagkain. Sa oily fish gaya ng sardinas at salmon, sa luya at turmeric tea, sa green leafy veggies. Hindi mo kailangan ng mamahaling capsules para alagaan ang sarili mo. Ngayon, kung medyo mahirap kang kumain ng gulay, mag-eksperimento sa lutong bahay. Gawin mong curry ang kalabasa. Ihalo mo ang spinach sa omelette. I-roast mo ang broccoli at lagyan ng konting parmesan. Sa bawat creative move mo sa kusina, para ka na ring naglalagay ng bagong proteksyon sa mga kasukasuan mo. Isang life hack, gawin mong Ngayong medyo maayos na ang mga kinakain mo at unti-unting gumaan ang katawan, napapansin mo na rin sigurong mas madali nang tumayo, umupo o kaya'y umakyat ng hagdan. Pero teka lang, hindi pa diyang nagtatapos ang pag-aalaga sa kasukasuan. Dahil kahit gaano ka pa kahusay sa pagkain, kung palagi kang nakaupo buong araw, para mo na ring tinatali ang mga joints mo at pinababayaan silang manguluntoy. Alam mo ba yung feeling na parang nangangawit ang balakang o tuhod kahit hindi ka naman nag-eehersisyo? Madalas, yan ay dahil sa sobrang pag-upo ng matagal. Isipin mo na lang ang mga kasukasuan mo bilang mga bisagra ng pinto. Kapag hindi mo sila ginagalaw, naninigas, kinakalawang at mas madaling masira. Kaya ngayon, pumasok na tayo sa gawin ng madalas na micro-movements o maliliit na galaw sa buong araw. Hindi kailangan ng gym membership o full-on yoga class. Ang kailangan mo lang ay maging mas malay sa katawan mo at galawin ito kahit paminsan-minsan. Halimbawa, kung nasa opisina ka, itakda mo ang alarm mo bawat 30 minuto bilang paalala na tumayo, mag-inat o maglakad sa paligid. Kahit 1 minutong lakad sa hallway ay mas mainam kaysa manatiling parang rebulto sa silya. Sa bahay, simple lang. Gamitin mo ang commercial break para mag-march in place o kaya'y iangat ibaba ang sakong at hinlalaki habang naghuhugas ng pinggan. Gumamit ka ng stairs imbes na elevator. Mag-deliver ng mensahe sa katrabaho mo sa halip na i-chat lang. Ang mga ito ay tila maliit pero may malaking na idudulot sa flexibility at sirkulasyon ng dugo sa kasukasuan. Kung may mahabang phone call, gawing habit ang paglakad habang kausap. Hindi lang nito ginigising ang katawan mo, binubuhay rin nito ang dugo at pinapalakas ang lower joints mo. Masarap nga yung tipong nasa bintana ka, may hawak na tasa ng te habang naglalakad-lakad at nag-iisip. At huwag din kalimutan ang posture. Baka kasi akala mo dahil hindi masakit ang likod mo ngayon, ayos lang na nakaupo kang kuba habang nagtatrabaho. Pero sa totoo lang, ang posture ay may direktang epekto sa kasukasuan, lalo na sa balikat, leeg at lower back. Subukan mong iangat ng kaunti ang laptop, itama ang pagkakaupo at ipahinga ang leeg sa tamang posisyon. Simple lang, pero parang magic ang epekto kapag naging regular na gawi mo ito.
Ngayon, aktibo ka na sa maliliit na galaw, mas madali mo nang maisingit ang tinatawag nating joint-focused movements. Muli, hindi ito full-blown workout. Ang layunin lang natin dito ay ma-activate ang mga joint mo mula leeg hanggang bukong-bukong. Isipin mo ito bilang morning ritual. Sa paggising mo, maglaan ka lang ng 5 hanggang 10 minuto para sa tinatawag na joint rotation sequence. Simulan mo sa leeg, dahan-dahan ikutin ang ulo pa kanan, tapos pa kaliwa. Tapos balikat, ikot pa atras, ikot pa abante. Pagkatapos ay siko, pulsohan, baywang, tuhod at bukong-bukong. Walang madali ang galaw, dahan-dahan lang damhin ang bawat pag-ikot. Para kang ina-unlock ang mga parte ng katawan mo na natulog buong gabi. At habang ginagawa mo ito araw-araw, mapapansin mong unti-unting nawawala ang paninigas tuwing umaga. Yung dating 3 hakbang bago ka tuluyang makalakad ng maayos sa umaga, ngayon 1 hagiknik na lang dahil ang gaan-gaana ng katawan. Ngayon, paano kung may trabaho ka na talagang hindi maiiwasan ang buong araw na upo, tulad ng call center o home-based na trabaho? May sagot tayo riyan. Gawin mong kasabay ang workspace mo. I-set up mo ang upuan mo para suportahan ang natural curve ng iyong likod. Maglagay ng footrest kung kinakailangan. Gumamit ng wrist pad para sa mga kamay mo. At syempre, isingit ang desk stretches tuwing may pahinga ka. Isa sa mga paborito kong gawin ay ang seated spinal twist. Upong diretsyong-diretso, sabay pihit ng katawan pakaliwa, hawak ang likod ng silya at tingin sa balikat. Hawak ng 10 segundo, tapos sa kanan naman. Aba, sa 1 minuto lang, na-stretch mo na ang buong gulugot mo. Huwag mo ring kalimutan ang malalim na paghinga. Habang gumagalaw ka, damhin mo ang bawat hinga. Pahinga man yan o mini-ehersisyo, ang malalim at maayos na paghinga ay nakakatulong sa sirkulasyon ng dugo na siyempre mahalaga rin sa mga joints. Para naman sa mga may iniindang joint pain, pwedeng gumamit ng heat packs bago mag-stretching at cold compress pagkatapos. Ang init ay tumutulong sa pagpapalambot ng tissues habang ang lamig ay tumutulong sa pagbawas ng pamamaga. Gawin ito lalo na kung may flare-ups sa tuhod o balakang. Ang punto rito, hindi mo Kapag naging bahagi na ng buhay mo ang pagkain ng tama, pagkilos araw-araw at pagiging maalaga sa katawan mo sa maliit mang paraan, dumarating din ang puntong tinatawag nating maintenance mode. Hindi na ito tungkol sa paghabol sa kaginawaan, kundi sa pananatili ng kaginawaan. Ito ang yugto kung saan kailangang maging matalino ka na sa pagpili ng iyong mga pangmatagalang gawi. Tulad ng isang hardin, ang kasukasuan ay kailangan ng regular na pag-aalaga, hindi lang kapag may masakit. At dito papasok ang huling haligi ng pangangalaga sa joints, tamang pahinga, stress management at consistent na pangangalaga. Una sa lahat, ang mahimbing na tulog ay underrated pagdating sa kalusugan ng kasukasuan. Habang natutulog ka, nagre-repair ang iyong katawan. Isipin mo na lang, lahat ng wear and tear na naipon mula sa buong araw ng pagkilos, binibigyan ng katawan mo ng pagkakataong ayusin habang ikaw ay mahimbing sa pagtulog. Kaya kung puyat ka palagi, parang hindi mo binibigyan ng pagkakataong huminga ang joints mo. Kaya gawin mong priority ang 7 to 9 hours ng tulog bawat gabi. Gumamit ka ng orthopedic pillow kung kailangan at tiyaking maayos ang alignment ng leeg at gulugot. Tandaan mo, ang katawan na hindi nagpapahinga ay katawan ding mabilis bumigay. Pangalawa, may kinalaman dito ang stress. Oo, kahit hindi physical, ang emosyonal na stress ay may direktang epekto sa kasukasuan. Kapag palagi kang tensyonado, nagsisikip ang mga kalamnan mo, lalo na sa balikat, leeg at likod. Kung palagi kang ganito, naiipit ang joints mo at mas madaling sumakit o mamaga. Kaya dito na natin pinapahalagahan ang mga gawi para mapanatiling kalmado ang isip. Subukan mong magsimula ng simpleng breathwork practice, halimbawa 4-4-4 breathing. Inhale for 4 seconds, hold for 4 seconds, exhale for 4 seconds. Gawin ito tuwing umaga bago bumangon o tuwing may mabigat kang nararamdaman.
Mas gusto mo ng mas malikhaing paraan, mag-journal. Minsan, sa pagsusulat ng iniisip, nabibigyang laya ang katawan mula sa tensyon. O di kaya magpinta, makinig ng mellow na musika o simpleng tumitig sa bintana habang uminom ng mainit na tsaa. Hindi ito kaartehan, ito ay simpleng pagpapahinga ng loob at katawan. Ngayon, kung seryoso ka talagang alagaan ng kasukasuan mo sa habang buhay, hindi pwedeng kalimutan ang regular check-in sa sarili. Hindi mo kailangan ng mamahaling doktor para lang malaman kung okay pa ang joints mo. Pwede mong tanungin ang sarili mo bawat linggo. May masakit ba sa tuhod kapag naglalakad? Nananakit ba ang balikat kapag nagsusuklay? Madali pa ba akong makayuko at makadiretso? Ang mga simpleng tanong na ito ay nagbibigay ng signal kung kailan mo kailangan mag-adjust sa gawi mo. Baka kailangan mo lang dagdagan ang stretching o bawasan ang maaalat na pagkain. O baka panahon na para humingi ng gabay mula sa physical therapist. Isa rin sa pangmatagalang gawi ay ang pagpapanatili ng tamang timbang. Hindi natin ito babanggitin bilang issue ng hitsura kundi bilang practical na bagay. Mas mabigat na katawan, mas maraming pressure sa tuhod, balakang at paa. 1 kilo ng dagdag timbang ay parang 4 na kilong dagdag na pressure sa tuhod kada hakbang. Kaya huwag maliit ang kahit maliit na pagbabawas sa timbang, malaki ang epekto nito sa joints mo. At syempre, hindi rin natin dapat kalimutan ang pagiging consistent. Hindi ito tungkol sa perfect streak ng diet o movement. Ito ay tungkol sa pagbabalik sa gawi kahit makalimot ka paminsan-minsan. Diba minsan, may araw kang tinatamad gumalaw? Normal yan. Ang mahalaga, kinabukasan, ginagawa mo ulit. Ang katawan ay parang kaibigan. Kailangan ng regular na atensyon para manatiling matatag ang relasyon. Tulad ng pag-aalaga sa isang lumang bisikleta, ang kasukasuban mo ay nangangailangan ng konting langis, konting pag-andar at regular na pag-check. Sa mahabang panahon, ito ang magtitiyak na hindi ka matitigilan sa isang tabi sa edad na 60, kundi ikaw pa rin ang magliligpit ng kama, maglalakad sa hardin at maglalaro kasama ang mga apo. At dito na natin tatapusin ang ating gabi. Pero bago ang huling paalam, balikan natin saglit ang mga naging aral ng ating wellness journey. Ngayong pinagsama-sama na natin ang mga pang-araw-araw na gawi para sa malusog na kasukasuan, makikita mong hindi pala ito tungkol sa mga malalaking pagbabago. Hindi mo kailangang tumakbo ng marathon o mag-liquid diet para lang gumaan ang kilos mo. Sa halip, ito ay tungkol sa maliliit, paulit-ulit na hakbang na ginagawa mo araw-araw. Mula sa pagkain, pag-inat, paghinga at pagpili ng kapahingahan. Natutunan nating iwasan ang mga pagkain na nagpapalala ng pamamaga at pinili ang mga may sustansyang tunay na sumusuporta sa cartilage at connective tissues. Napag-usapan natin kung paano gawing parte ng araw ang maliliit na kilos at paano i-reset ang katawan kahit nasa harap ng laptop buong maghapon. Hindi mo kailangang maging atleta, kailangan mo lang maging aware, alisto at may malasakit sa sarili. Binigyang diin din natin ang halaga ng tamang pagtulog at stress management. Dahil sa huli, ang katawan ay hindi lang pisikal na istruktura. Isa rin itong tahanan ng ating damdamin, alaala at pangarap. Kaya habang dahan-dahan ng lumalalim ang gabi at marahil ay nararamdaman mo na ang pag-uunat ng katawan mo, tandaan mo ito. Ang tunay na kalusugan ng kasukasuan ay hindi makikita sa resulta ng X-ray o MRI. Makikita ito sa ginhawa ng bawat galaw, sa gaan ng bawat hakbang, at sa tahimik ng ngiti ng katawan kapag maayos mo itong naalagaan. Hanggang sa susunod, alagaan mo ang iyong sarili at hayaan mong maging malaya ang bawat galaw mo, araw-araw.